puro na lang daw, mamaya na. Naku, may manyana habit. Yan ang paragi na lang naririnig nitong si Belen sa live-in partner niyang si Jaime. Tuwing nag-uutos daw kasi itong si Belen sa kinakasama niyang si Jaime, ay hindi na lang daw ito o hindi man lang daw ito masunod-sunod. Ha? Bukod dyan, sa edad daw ni Jaime, ay meron pang humaharot na babae. Sa galit ho ni Belen ay nagawa niyang masampal tuloy yung kinakasama niyang si Jaime dahil hinatid niya ang babaeng maharot na iyon. Sige nga, kausapin na natin si Belen ng Tandang Sora, Quezon City. Magandang tanghali sa'yo, Belen. Magandang tanghali po. Oo. Ayan, tama ba, Ate Belen, ikaw ay 54 years old na. Opo. Batang-bata pa naman. Oo, pero bakit naman na ganoon na meron, sabi mo meron pang humaharot-harot, may umaali-aligid pang babae kay Jaime. Opo. Gano'n na ba? Po. Sige, ano yun? Hindi po kayo po muna. Oo. Gano'n na kayo katagal na nagli-live-in ni Jaime? Bali, mga 15 years na po. Tagal na. Oo, matagal Opo. na yan. Sino ba yung, ikaw ba, sigurado kang humaharot-harot yung babae? Ano bang trabaho ni Jaime in the first place? Kasi yung time po yun, nag-ano po siya, nangangalakal po, nangungulot po siya ng mga kalakal. Yung time po noon, yung kami pa lang po na hindi pa kami sasama. Bali, boyfriend pa lang po kami. Pupunta po ako sa bahay nila. Yung po ang trabaho niya, sa hapon po siya nangangalakal. And then, pagpupunta pa ako lang kasi Monday to Friday, nandun ako sa bahay ng nanay ko. Pupunta lang po ako sa kanya ng Saturday sa hanggang Sunday. Nung time po nun, kung pagpunta ko, nandun po yung babae, pumunta po rin sa amin, sa bahay niya. Yung sa labas po. Tapos nakapag-inuman po, niyaya po siyang uminom. And then, yung time po nun, nisabi po sa akin yung babae na kung di raw ako ang nauna sa asawa ko, maaaring siya daw maniligaw sa Nako! asawa ko. Sinabi yun nung babae, nakainuman ng asawa mo? Opo. Sandali lang ha. Siyempre, bago niya sinabi yun, baka naman meron ka rin mga salita na binanggit doon sa babae. Wala po. Wala naman. Galit po sila magkapit-bahay yung babae. Ibig sabihin, sa dala ng kalasingan, lumakas ang loob ni babae at ipinakilala ka naman ni Jaime na ikaw ang kinakasama niya for 15 years na. Ganun nga po. Oo, pagkatapos yun ang sinabi niya, nako, kung di ka lang nauna sa akin, ako ang nanligaw kay Jaime. Plus, ako ang nanligaw sa asawa mo, siya raw. Aba, Opo. gwapo ba si Jaime? Bali siya lang din po dapat na makutuloyan. Gwapo si Jaime? May tsura naman po. May tsura. Tignan nga, tunugan nga natin, purbahan natin ng konti. Dahil nasa kabilang linya naman natin, si Jaime rin. Mas bata si Jaime pala sa'yo ng 11 years, Dahil 43 years old naman itong si Jaime. Jaime, magandang tanghali sa'yo. Magandang tanghali po. Oo, ayan, Jaime. Sino bang kahawig mong artista at parang pinagkakaguluhan ka ng dalawang babae? Wala. Wala? So, pwede kang ikaw ang mag-artista, iisa ang hulma pa lang ng mukha mo. Hindi pa namin nakikita sa telebisyon. Ayan, pero Jaime, sino nga ba yung babae na pinagselosan tuloy nitong si Belen nung minsan daw siyang umuwi, kainuman mo pa at may mga sinabi pa mga statement? Wala namang kami nun. Baka binirulong din siya. Ayun nga pero bakit bibiruin? Close din ba sila nung babaeng yun na kaibigan mo raw? Pumupunta lang dito yun. Namamasyal. Namamasyal pero At napainom. may kaibigan din siya. Paano, Jaime? May kaibigan din siya rito. Pinupunta niya. Kaya, giinom-inom. Oo. Nagiinom. So, babae ba o lalaki? Baka naman nagagantihan lang kayo, Jaime. Wala naman. Wala naman.
So okay lang sa'yo. Meron din kaibigan itong si Belen na nakakainuman dyan sa inyo. Hindi mo naman pinagseselosan yun. Wala naman, hindi naman, wala sa akin gano'n. Wala lang sa'yo. Babae ba yun o lalaki? Yung kainuman ni Belen. Jaime? Ay, Babae. Okay. So wala lang talaga sa'yo yung mali siyang yun. Pero ikaw ba, sinita mo yung kainuman mo nung nagbanggit ng ganong statement kay Belen na kung hindi raw siya o kung hindi raw si Belen ang naunang makilala ka, yun daw babaeng kainuman mo ang manliligaw sa'yo. Hindi mo ba sinita yun? Jaime? hindi ko naman narinig, sinabi niya sa kanya yun eh. So sila lang, usapang babae lang. Okay, pero bukod dyan, bukod dyan sa problemang yan, ang sinasabi naman nitong si Belen, kapag ka raw siya ay may inuutos sa'yo, hindi ka raw sumusunod. Ano ba yung inuutos na yon? Pero sa tingin ko, doon, si Belen na rin nagsabi, nangangalakal ka raw sa hapon. Ano bang trabaho mo, Jaime? Sa ngayon, painante. Pahinante ka. Pero kapag ka nga meron kang bakanting oras, nangangalakal ka pa rin ng mga pwedeng maibenta, mapakinabangan. Yan yung ginagawa ko. Masipag kapag ka ganun, ha? Hindi lang yung pagiging pahinante yung trabaho kasi tsinatsaga mahirap na maduming, literal na madumi ang pangangalakal, 'di ba, na trabaho. Pero marangal pa rin naman na maituturing natin. Tama, Jaime? Opo. Madudumihan kasi ang kamay mo kapag ka nagkalkal ka ng mga basura ng iba para makuha mo yung mga papapakinabangan. Ngayon, balikan ko si Belen. Belen! Nagpapahinante raw itong si Jaime. Tapos nangangalakal nga kapag ka may bakanting oras. Nasaan doon yung pagiging tamad niya na sinasabi mo? Bali, hindi pag uwi niya, galing sa trabaho, may mga binibenta naman dito na, kasi nagano po siya ng mga cellphone, yung mga pyesa ng cellphone, yung pong binibenta niya. Oo. Pero yung nangangalakal na po, iniwan niya na po yun. Ano? Sorry? Opo, tapos yung mga inuutos po sa kanya, na minsan sorry nyo nagitinda po ako ng balo sa gabi, yung lamesa ko po kasi ron, sira-sira na po, halos magigiba na. Sinabihan ko siya na, ayusin mo naman pa kasi baka masira na to, masayang yung balot natin yung tinda ko. Hindi, oo lang siya ng oo. Tapos ngayon, biniro ko po siya ng isang beses, sabi ko, gawin kaya lang natin yung ilalim ng lamesa na tinitindahan ko, gawin lang natin ang kulungan ng manok para maayos. Biniro ko po siyang ganun. Ginawa, yung patungan nung, paano yung patungan nung pambenta nyo ng balot, opo. Ginawa yung ilalim nun gagawin nyo na lang na kulungan ng manok. Bakit hindi nabenta yung balot? Hindi nabenta yung itlog? Naging naging itik. Para maayos po yung lamesa ko. Para maayos. Oo. Opo. Kasi po siya nag-aayos po siya ng mga kulungan ng manok, pero yung lamesa ko hindi na po maayos. Okay. Jaime, ano naman ang nangyari doon? Bakit hindi magawa-gawa yung pakiusap ni Belen? Sabi ko, Jaime? Jaime? hello. Jaime, ba't hindi mo magawa-gawa yung pinapakiusap ni Belen? Pahasa mo na yung nag-ari. Ano no? Pahasa. Pahasa. Maano raw yung lagari pala Paano puputulin yan? Pero Belen, Jaime, ito bang si Belen matalas tumingin kapag kagalit? Matalas po ako tumingin. Matalas tumingin. O sige, kung matalim ka namang tumingin, Belen, subukan mo maputol yung kahoy. Oo, total, at least yung tingin mo ay matalim, di ba? Yun, Jaime, isukati mo lang maigi para, dito mo tingnan sa linyan to, yan. Mapuputol yan. Gawin mo na. Pambihira na. Jaime naman, yung problema mo naman na, humiram ka sa kapitbahay muna. Nang lagari na may talim. Ha?
Baka pwede naman yun. Kasi nangangalakal ka. Sabi mo, kapag ka nangangalakal ka, di ba may pinuputol tayo mga bakal-bakal niyan. Kapag ka ganyan, magkaiba ang... Baka pwede naman na yung lagaring bakal kung yun ang gumagana. Oo, kung kakaprasong kahoy naman yan, di ka naman gagawa ng cabinet. Lamesang patungan lang ng pambenta ng balot. Punta ka na nga lang sa bahay, Jaime. Meron ako mga kahoy dun. May pako din na Ha? Pwede, kasi kahit ako, Jaime, seryoso, yung mga ganyan maliliit na mga pabor na hinihingi ni Mrs. Ayan, ni Belen, pagbigyan na. O ilang araw na ba, iningaw-ngaw yan, hindi ka ba naririndi? Gawin na kapag ka ganun, para hindi ka rin natatampal pa. Hindi ba? Jaime? Ito. Oh. Dali, Belen, mamaya mo natakpan yung bibig ni Jaime, hindi na makasagot eh. Oo. Ayan. Pero alam mo, feeling ko naman dahil nga natatawa naman kayong dalawa, mareresolba pa ba itong hindi nyo pagkakaunawaan na ito, Belen and Jaime? Meron, mariresolve naman po, basta gawin lang yung kung anong inutos ko, Oo. gawin niya lang. Iyon. Oo, kasi parte rin yan ang responsibilidad natin na matulungan yung asawa natin o yung ka-live-in partner natin. After all, ginagamit naman yung kaprasong lamesa na yan para sa hanap buhay. Kayo rin naman na makikinabang dyan. No? Opo. Okay. Belen, meron ka ba mga bagay na gustong sabihin kay Jaime? Dahan-dahan. Yan. Sige, go. Pa, sana pag may notice ako sa'yo, gawin mo naman. Huwag naman puro kulungan lang ng manok ang kailangan mong gawin. Kasi ang dami mo ng kulungan ng manok, nagagawa ko, pero yung isang pirasong lamesa lang para sa balot ko, hindi mo magawa. Alangan ako pag gumawa nun. Ikaw lalaki. Pero pwede rin naman yun, Belen, kung kaya mo maglagari. Ikaw na lang. Pero Jaime, ano naman ang gusto mong isagot kay Belen? Ay, ko pa, tamo na lagari. Ano? Ano yun, Jaime? Jaime? So, Jaime, anong gusto mong sabihin kay Belen? tigilan na yung masyadong maingay. Tigilan na masyadong mag-ingay. O yun. Pero matitigil lang ang masyadong pag-iingay kung gagawin na yung lamesa. Magagawa ba yung lamesa ngayong araw na to, Jaime? Ngayon, hindi na. Ay, bakit? Baka bukas siguro. Yun naman pala. Nagpapalambing pa ng konti. Bukas na lang. Pero pangako yan, Jaime, ha? Para payapa na rin ang mga gising mo, hindi ka na nabubungangaan. Kasi mamaya magtitinda na naman ng balot si Belen. Pagka uuga-uga yung lamesa, ay nako, mabasagan kayo ng balot, lugi. Di ba, Belen? Yun yun. Kaya siguraduhin. Wala ng hangin. Wala, tumban. Di ba nga? Hindi mo naman pwedeng sabihin sa hangin, huwag kang dumaan dito. Bawal dito. Umuuga yung lamesa ko. Pero maraming salamat sa inyo, ha, Belen and Jaime. Ayan. Maraming salamat din po. Yun. Maliliit na bagay, maliliit na mga problema na pwede nga ho talagang mapag-umpisahan ng mga hindi kagandahan na pagtatampuhan. At yung iba, yung ganyang kaliit, ha, sa mga nakikinig po sa atin, nauuwi pa yan sa hiwalayan kapag wala talagang bigayan. Kaya importante ho, sa pakikipagrelasyon ay merong bigayan.